At sa mga oras na makakausap naman natin si Ginoong Alzar Aurelio po ng Pag-asa para alamin natin ang update kaugnay nitong bagyong si Inday. Alzar, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Si Inday, nasaan na siya ngayon at kumusta ang kanyang tinatahak na direksyon? Opo, magandang balita, nasa dagat pa rin itong si Bagyong Inday at wala pa rin epekto nito sa ating bansa. Sa makatwid po, wala pong nakataas ang public storm warning signal. At patuloy itong kumikilos sa pa-northwest, inaasahan po natin na magpapatuloy itong sa direksyon northwest sa bilis na 20 km per hour at by Thursday pa ng hapon ay lalabas ito sa ating PAR. Pero Alzar, ngayon dito sa Metro Manila, kaninang tanghali umulan. Ngayon nakikita natin medyo madilim ang kalangitan. Ano, ito ba'y dahil kay Inday o walang naging epekto si Inday dito sa panahon natin sa Metro Manila? Apo, napakalayo itong Bagyong Inday sa ating bansa at hindi naapektuhan ng ating bansa. Itong naranasing mga pagulag kanina po, mahinang ulan dahil po yan sa habagat. So itong habagat po, hindi lamang dito sa Southern Luzon kasama Metro Manila, ganoon din sa Visayas at Mindanao. Sa ibang bahagi ng bansa, gaya dyan sa lugar sa may bahagi ng Aparay, Cagayan, ano magiging panahon dyan para doon sa mga kababayan natin nakatira dyan sa bahagi ng Cagayan? Opo, magiging maulap po doon sa ibang Cagayan kasi habang kumikilos itong si Inday pa northwestward, although hindi niya naapektuhan ang ating bansa, pero yung kaulapan na napupunta kay Inday ay makakaroon po mga pag-uulap dyan sa may Cagayan. So by Thursday, labas na siya ng Philippine Area of Responsibility. Ano magiging panahon natin by Friday hanggang sa Sunday? Apo, inaasahan pa rin natin na dahil sa habagat pa rin. Kasi kahit nasa labas nito si Bagyong Inday, ay hinihila pa rin itong si habagat. Kaya sa Friday and Saturday ay magkakaroon po tayo ng maulap, ng mga pag-ulan, at ganoon din malakas ang hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Mayroon pa ba tayong mga namomonitor ng mga LPA na nakatakdang pumasok dahil nakaapat na bagyo na tayo ngayong July, di ba? Opo, wala na po tayo na namomonitor na posibleng papasok sa ating PAR na panibagong LPA o bagyo. Pero kanina nabasa ko sinasabi na yung parang pinapayuhan pa rin na huwag pumalaot yung mga maliliit na sasakyan pandagat dahil mayroong mga gale warning? Opo, tama po yan. Dahil although na malayo itong bagyong si Inday, itong habagat ang nagdadala ng malakas na hangin. Kaya po ang issue po tayo ng gale warning dito sa western seaboards ng Southern Luzon tulad ng Palawan at ganoon din ng eastern seaboards mula Central Luzon all the way to Visayas. Ibig sabihin po niyan, malalaki pong pag-alon ang inaasahan po natin. Estimated pong taas ng alon ay aabot ng 4.5 meters. So kaya-kaya ito magpataob ng mga maliliit na sasakyan pandagat? Opo, tama po yun. Kaya bawal muna po malaot ang ating mangingisda kasi po malaki po pag-alon, dulot ng hangin na dulot ng habagat. Yung iba kasi pagka ganyan, medyo parang sinasasentabi nila yung mga paalala dahil sabi nila hindi naman tatama yung bagyo, palabasan ng bansa, pero yung habagat para na hindi nila, na-overlook nila yung maaari idulot na panganib dito, Alzar. Opo, tama po. Kasi kaya po tayong i-issue ng gale warning. Although na wala tayong public storm warning signal, itong habagat, nagdadala pa rin ito malakas na hangin. Kaya may epekto pa rin ito sa ating mga kondisyon sa karagatan. Kaya po, meron tayong gale warning ngayon nag-i-issue na kung saan ay malaking pong pag-alon inaasa po natin doon sa nabanggit na seaboards. So mag-ingat na lang yung ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga lugar na may mga nakataas kayo mga gale warning. Opo, mag-ingat at patuloy na maging update sa ating weather. Okay, maraming salamat, Alzar. Welcome po. Si Alzar Aurelio po ng Pag-asa.